Find me new cook and housewife Allison. Utos si Renzo sa kanyang sekretaryang si Allison. Kailangan kasi niya dahil kakaalis lang ng kanyang kasambahay. Kailangan itong magpahinga dahil malapit ang mga anak. Yes sir, maghahanap na po ako bukas. Sagot naman ni Allison. Good. Dapat marunong sa mga gawaing bahay ah. Alam mo naman mga ayaw at gusto ko, di ba? Oo naman sir, makakaasa kayo syempre. Sa tagal mo ba naman akong sekretarya, kilalang kilala na kita. Ilang araw ang lumipas, nakahanap na si Allison ng kasambahay. Kaagad niya yung sinabi kay Renzo. Kailangan niyo ba ang mga details niya? Hindi na. Ako na bahala mag-interview sa kanya. Bago yun. Pwede ba siya magluto para malaman ko swak ba siya bilang cook sa bahay? Alam mo naman, maarte-antiyan ko. Tumango lamang si Allison at sinabing ipapagawa nito yon sa babae. Si Renz naman ay napasandal sa kanyang swivel chair at biglang sumagi sa isip niya ang dating kasintahan na si Mika. Magaling itong magluto. Kaya na naghiwalay sila, nanibago siya dahil namimiss niya ang luto ng dalaga. Huminga siya ng malalim. Hanggat maaari, ayaw na niyang isipin pa nakaraan. Matagal na yon. Kumusta ka na kaya, Mika? Tanghali yun. Lalabas na sana si Renz para kumain ng tanghalian. Nang pumasok si Allison sa kanyang opisina na may dalang paper bag. Tinanong ni Renz kung ano yun. Yan po yung pinaluto ko kay Mika para sample ko magiging pasok ba siya bilang kasambahay niyo. Sagot ni Allison. Natigilan si Renzo. Tama ba ang dinig niya? Mika ang pangalan ng babaeng nahanap ni Allison. Well, madami namang Mika sa bansa. Tikman niyo po, masarap po yan. Siya kasi tagluluto sa karinderya kung saan siya nagtatrabaho. Kumain ako doon ng isang araw. Sobrang sarap ng luto niya, sir. Gusto raw niya na mas malaking sahod para sa kanyang pamilya, kaya tinanggap niya ang alok ko. Tumango na lamang si Renz at nagpasalamat, tsaka sinabing pwede na itong lumabas. Siya naman ay binuksan ang paper bag at nilabas ang Tupperware na naroon. Binuksan niya yon at tinikman. Ganoon na lang ang pag-awang ng labi niya, nang malasahan yon. Ganoon ang lasa ng ulam na niluluto ng kanyang ex na si Mika. Natigilan siya. Kapangalan din ng dati niyang kasintahan ng babae. Napailing siya. Hindi. Baka coincidence lang yun. Bago umuwi galing trabaho si Renz, bumili muna siya ng take-out food. Doon niya na-realize sa kailangan na niya ng katulong. Mahirap kapag puro sa labas bumibili ng pagkain. Iba pa rin ang lutong bahay. Tinawagan niya si Allison. Allison, papuntay mo bukas si Mika sa bahay. Gusto ko siya makilala at may interview na rin. Sumang-ayon naman ang nasa kabilang linya. Siya naman ay kumain na rin ng hapunan dahil madami pa siyang gagawin. Kinabukasan, hindi muna agad pumasok si Renzo sa trabaho dahil hihintayin niya si Mika. Hindi niya alam pero kinakabahan siya. Parang may ina-expect siyang Mika. Napailing-iling si Renz. Ano ba? Hindi si Mika yan na ex-girlfriend ko. Baka kapangalan lang niya. Baka magkasing lutulan sila. Hanggang sa makarinig siya ng ugong na sasakyan sa labas ng bahay. Pinasundo kasi niya kay Allison si Mika. Naghintay siya na makapasok ang dalawa. Sir, nandito na po si Mika. Nasa labas po siya naghihintay. Sige, papasukin mo na siya, Allison. Niluwagan ni Allison ang pagkakabukas ng pinto. Pumasok ang isang babae na may itim at mahabang buhok. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mamukhaan ng babae. Walang iba kundi si Mika, ang kanyang ex-girlfriend. Nanlaki ang mga mata ni Renz. Natawa ng mahina si Allison. Alam ko maganda si Mika, sir, pero hindi ko akalain na matutulala ka ng ganyan. Natatawang sabi ni Allison. Medyo close naman sila ng kanyang sekretarya. Boss-sekretary lang ang relasyon nilang dalawa. Kung ang ibang boss ay nai-inlove sa kanilang sekretarya, pero siya hindi. Kapatid lang ang turing niya sa dalaga. May kasintahan si Allison. Binigyan ni Renz ng masamang tingin ng sekretarya. Salamat sa pagsundo sa kanya. Iwan mo na kami. Bumalik na sa opisina dahil madami kang gagawin. Natawa na lamang si Allison saka nagpaalam na sa kanila. Pagkaalis ng babae, hinarap niya si Mika. Nice to meet you again, Mika. Akalain mo nga naman, magkikita pa rin pala tayo. Pagkatapos mo kong iwan, 6 na taon na nakakaraan. Samantala,
Bumalik tayo kung saan kinausap ni Allison si Mika sa karinderya, kung saan nagtatrabaho ang dalaga. Kasalukuyan nagsiserve si Mika sa isang mesa na makita si Allison na papasok doon. Ngumiti siya dito. Pagkatapos niya maserve yun, tumabi siya sa babae. Good morning, Miss Allison. May balita na po ba sa trabahong inaalok sa akin ng boss niyo? Oo, katunayan. Gusto ko niyang papuntahin ngayon sa bahay niya. Okay ba yun sa'yo ngayon? Nanlaki ang mga mata ni Mika. Sa wakas, makikita na niya ang lalaki. Tumango-tango siya. Opo, gusto kong makita ang boss ninyo. As in, ngayon na po ba? Tumango si Allison. Dali-dali naman tumayo si Mika at nagpaalam. Nagpunta siya sa kanyang boss at sinabi na aalis na siya ngayon. Alam naman yun ang ginang at naiintindihan nito ang pag-alis niya. Nang payagan, nagtungo na siya sa kanyang silid para mag-impake. Nang matapos, lumabas na siya at sabay na sila ni Allison na tinungon sa sakyan. Suplado ba ang boss mo? Hindi napigilang itanong ni Mika habang nasa daan ng kanilang sinasakyan. Naku, mabait yun si Sir Renz. Minsan lang suplado kapag mainit ang ulo pero masasanay ka din kasi gano'n naman talaga. Napatango-tango na lamang si Mika pero hindi niya napigilang makaramdam ng kaba kahit papano. At hindi niya alam kung bakit. Nang makarating na sila sa harap ng mansyon, doon na pagtanto ni Mika kung sino ang magiging boss niya. Tara na sa loob, Mika. For sure, hinihintay ka na ni Sir Renz. Sandali lang. Natigilan si Allison at bahagyang tumaas ang kilay. Huwag mo sabihing aatras ka na. Nag-usap na tayo, Mika. Ina-expect ka ni Sir ngayon. Ayaw ko mapahiya. Bumuntong hininga si Mika. Wala na siya magagawa. Nandito na siya. Sayang naman ang kikitain niya kung sakali. Tutuloy ako. Nalula lang ako sa bahay. Sobrang laki kasi parang hindi ko kayang linisan. Pagdadahilan at biro ni Mika. Hindi naman yan pinapalinis sa Sir ng buong araw. Gaya ng sabi ko, mabait siya at hindi siya abusado sa katulong. Niyaya na siya ni Allison na pumasok sa loob. Bumuntong hininga si Mika at sinundan na si Allison. Nang nasa tapat sila ng pinto, sinabihan siya na maghintay dahil sasabihan muna nito na naroon na siya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Mika nang lumabas si Allison. Pasok ka na, Mika. Nasa sala si Sir at talagang hinintay ka. Excited yata na makilalang bagong kasama. Nakangiting sabi ni Allison. Ngumiti naman siya at pumasok na sa loob ng bahay. Nagtama ang mga mata nila ni Renzo o mas kilala sa pangalan na Renz. Kita ang gulat sa mga mata ng lalaki. Mika. Hindi napigilang mapalunok ni Mika nang banggitin ng binata ang kanyang pangalan. Naguguluhan na napatingin-tingin si Allison sa kanya at kay Renzo. Wait, magkakilala kayo? Nagtataka nitong tanong. Tinignan ni Renzo ang dalagang sekretarya. Lumabas ka na muna, Allison, at mag-uusap kami ni Mika. Nagkibit-balikat na lamang si Allison at lumabas na ng bahay. Nang makalabas ang babae, napatingin si Mika sa binata na seryoso nakatitig sa kanya. Nagbaba siya ng tingin dahil hindi niya kayang salubungin ang titig ni Renz. Kaya pala pamilyar yung nasa luto. At dahil ikaw pa yung Mika na binabanggit ni Allison, akala ko naman magkapangalan lang kayo. Kamusta ka na? Di ba dapat nasa probinsya ka? Tanong ni Renzo. Nung kinausap ako ni Allison na kailangan daw ng boss niyang nagangalan na Renz ng katulong, kagad kong tinanggap dahil kailangan ko ng mas malaking sahod para sa pamilya ko. At saka ipinakita niya mga credentials niya. Hindi ko naisip na ikaw yon. Dahil ang gusto ko lang noon ay magkaroon ng magandang trabaho at makatulong sa aking mga magulang kaya hindi ko inalam ang background mo. Walang problema yon. Ang mahalaga ay katulong ako. At hindi dahilan ang ginawa mo sa akin para hindi kita tanggapin. Pinangakuan ka ng trabaho ng sekretarya ko. Paninindigan ko yun. Nag-angat si Mika ng tingin at nahuling nakatitig pa rin sa kanya si Renzo. Niyaya siya na maupo muna sa sofa. Na makaupo, nag-explain na si Renzo na mga dapat at hindi dapat niyang gawin sa bahay na yon. Malapit na kasing mga anak ang dati kong kasambahay, kaya kinailangan ko maghanap ng bago. What a coincidence. Sa dinami-dami ng babae na pwede niya makausap, ikaw pa. Dahil siguro nangangailangan ako ng pera kaya nilapit ang tadhana si Allison sa akin, sir.
Napatango-tango na lamang si Renzo tsaka tumayo. Nagpaalam na itong magbibihis na dahil kailangan pang magtungo sa opisina. Nang makalis ang binata, napabuntong hininga na lamang si Mika. Mukhang mahihirapan yata ako ngayon pero hindi ako susuko para sa pamilya ko. Samantala, hindi makapag-concentrate si Renzo sa trabaho dahil nasa isip niya si Mika. Ang kaalamang nasa bahay niya dating kasintahan ay nagpapaalala sa sakit na ramdaman niya ilang taon na nakakaraan. Hindi naman siya pwedeng paalisin ng babae dahil may isa siyang salita. Ay, baka sa dinami-rami ng tao sa mundo, ikaw pa Mika. Hindi napigil ang bulong ni Renzo. Mukhang ang lalim nun sir ah. Puna ni Allison nakapapasok lamang sa loob ng opisina dala ang mga files na kailangan niya. Lumapit ang dalaga at ibinaba ang mga iyon sa kanyang mesa. Wala, may naisip lang ako. Alam mo naman, madaming problema dito sa kumpanya. Hay nako sir, huwag ka na maglihim no. Sa tagal ko bilang sekretarya mo, kilala na kita. Alam ko may something sa iyo ni Mika. Ex mo siya no? Pili ang tanong ni Allison. Wala talagang kawala si Renzo kapag si Allison na nagtanong sa kanya. Kilalang kilala talaga siya nito. Nang maghiwalay sila ni Mika, nag-resign ang dating sekretarya niya dahil laging mainit ang ulo niya. Si Allison ang pumalita at ang dalaga lang ang nakatagal sa ugali niya. Brother-sister ang relasyon nila. Oo, she's my ex. Bago ka, naging sekretarya ko. Sabi ko na nga be, kaya pala ibang tinginan yung dalawa. Pero alam nyo, napansin ko na may spark pa rin sa inyo. Binigyan ni Renzo na masamang tingin si Allison na tinawanan lamang nito tsaka nagpaalam na. Pero pagbukas ito ng pinto, pumasok si Cassandra. Napatras ang sekretarya. Ito na naman yung babae na hindi marunong tumanggap ng rejection. Bulong ni Allison pero narinig naman niya yon. You can go now, Ali. Iwan mo muna kami. Pagkalabas ni Allison ng opisina, lumapit sa kanya si Cassandra at pinalibot sa kanyang batok ang mga kamay. Kagad niyang kinalas yon at nilayo ang sarili sa babae. Sumimangot si Cassandra. Ano? Paano mga nangyari sa atin ni Renz? Wala na lang ba yun sa'yo? Lahat ng mga nangyari sa atin, ang tawag ng laman. Wala tayong relasyon at kailanman wala akong ipinangako sa iyong relasyon. Kita ni Renzo ang sakit na rumihistro sa mukha ng babae. Pero iyon ang totoo. Hindi niya girlfriend si Cassandra. Pumayag lamang siya na may mangyari sa kanila. Ang kaninang malungkot na mukha ay napalitan ng matalim na mga mata. Sinisiguro ko na mapapasakin ka, Renz. Hindi ko hahayaan na mapunta ka sa iba. Pagkasabi niyon, lumabas na si Cassandra ng opisina at pabalibag na sinara ang pinto. Napabuntong hinga na lamang si Renz at bumalik sa swivel chair para ituloy ang ginagawa. Sakit talaga ng ulo yung Cassandra na yan. Nang matapos si Renz sa trabaho, umuwi na siya ng bahay. Napapikit siya na malanghap ang mabangong amoy ng nilulutong ulam ni Mika. Kagad siya nagtungo sa kusina. Nadatan niya ang dalaga na pakanta-kanta pa habang nasa harap ng gas stove at niluluto ang paborito niyang ulam. Pinasadahan ni Renzo ng tingin ang likuran ni Mika. Mas lalong gumanda ang katawan nito. Kagad siya nag-iwas ng tingin nang magawi sa kanya ang tingin ng dalaga. Nandiyan na po pala kayo, sir. Malapit ko na maluto ang paborito niyong chicken adobo. Sige, pakihanda na lang para makakain na. Magbibis lang ako. Pagkasabi niyon, tumalikod ni siya at umakyat sa kanyang silid. Napahiga siya sa kama at napatitig sa kisame. Kaya ko kayang iwasan si Mika. Bakit ganun? Sa kabila ng mga nagawa niya, nananatili ang paghanga ko sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Renzo, tsaka tumayo para magbihis. Samantala, sa kusina, kung saan nakangiting nagluluto si Mika, hindi niya napigilang alalahanin ang itsura ni Renz kanina. Pagod man ang binata pero napakagwapo pa rin ito. Mas lalo siyang gumawapo at gumandang katawan. Siyempre, CEO kaya batak sa ehersisyo. Nang matapos siya sa pagluluto, inihanda na niya ang mga pagkain sa mesa. Natigilan si Mika nang maalala ang dahilan kung bakit kailangan niyang hiwalayan si Renz. Ang punot dulo kung bakit kailangan niyang umalis ng Maynila at bumalik sa probinsya 6 na taon na nakakaraan.
Tita Renita, may sasabihin po ba kayo? Tanong ni Mika nang mapagbuksan niya ng pinto si Renita, ang ina ni Renz. Pumasok ang ginang at nilibot ang mga mata sa kabuuan ng kanyang boarding house. Nagtatrabaho si Mika noon sa isang department store. Ang liit pala ng boarding house mo. Puna ni Renita. Naupo naman siya sa tapat ng ginang. Tumunog pa ang sofa dahil sa bigat niya. Opo, sakto lang naman po sa akin, tita. Ako lang naman po mag-isa rito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mika. Alam ko may sakit ang iyong ama at kailangan niya siyang operahan, di ba? Tumango si Mika. Kaya nga nagsisikap siya para may maipadala sa kanyang pamilya at nagtitipid para makaipon para sa pagpapaopera ng kanyang ama. Gumiti si Renita at may kinuha sa bag nito. Nanlaki ang mga mata ni Renita na makakita ng makapal na pera. Gusto kitang tulungan, Mika, para hindi mo na problemahin pa perang gagamitin sa operasyon ng iyong ama. Talaga po? Huwag po kayong mag-alala. Wala akong sinabi na ipapahiram ko ito, Mika. Ibibigay ko ito. At ang kapalit ay, iwan mo na ang aking anak. Natigilan si Mika. Hindi niya akalain na ipapagawa iyon sa kanya ni Renita. Pero mahal ko po si Renz, tita. Hindi ko po iiwan mo ang anak ko o hindi maoperahan ng ama mo dahil gagawa ako ng paraan para hindi siya tanggapin sa alinmang ospital. Tumulo ang luha ni Mika sa mga narinig. Hindi niya akalain na sasabihin niyon sa kanya. Ang buong akala niya ay gusto siya ng ginang pero hindi pala. Ibig sabihin, pakitang tao lamang ang mga ipinakita ni Renita sa kanya. Inilapag ng ginang ang pera sa mesa. Kunin mo na at umalis ka na dito sa Maynila at bumalik ng probinsya. Hindi kita gusto para sa anak ko. Tandaan mo, buhay ng tatay mo nakasalalay rito. Pagkasabi niyon ay lumabas na si Renita. Lihim na lamang na napayak si Mika dahil sa awa sa sarili. Wala siyang magawa para ipaglaban si Renz. Wala siyang pagpipilian dahil buhay ng kanyang ama nakasalalay. Bumuntong hininga siya at kinuha ang pera. Patawarin mo ko, Renz. Pero kailangan ko to. At umalis siya ng Maynila at umuwi ng probinsya nang walang alam si Renz. Bumuntong hininga si Mika nang matapos siya sa pagbabalik tanaw. Ganun talaga ang buhay. Kaya kang tapak-tapakan at maliitin ang mayayaman. Bakit ba ang unfair ng mundo? Hindi ba pwedeng pantay-pantay ang tingin ng bawat isa? Kaagad na tinapos ni Mika ang ginagawa na makarinig siya ng sunod-sunod na yabag. Pinunasan na rin niya ang luha naglanda sa kanyang pisngi. Nang makapasok si Renz, hindi niya maiwasang pasadahan ng tingin ang dating kasintahan. Napakagwapo nito sa suot na shirts at sando. Kain na po tayo, sir. Baka gutom ka na lalo't anong oras ka na rin nakauwi. Niligyan ni Mika ng pagkain ng plato ni Renz bago siya tumayo sa gilid ng binata para maghintay kung may uutos ba ang binata sa kanya. Tinignan siya ni Renz. Halika, saluhan mo ako, Mika. Di naman pwedeng ako lang mag-isang kakain habang nandyan ka sa gilid ko, di ba? Iyon naman po talagang trabaho ko, di ba, sir? Saluhan mo na ako para may kasabay akong kumain. Ang boring naman kung mag-isa ko lang. At saka para mainit-init pang pagkain. Dalawa lang naman tayo dito. Wala nagawa si Mika kundi ang maupo sa tapat ni Renz. Matapos malagyan ng pagkain ng plato, nagsimula na siyang kumain. Hindi niya maiwasan ang lihim na mapangiti dahil kahit lumipas sa maraming taon, hindi pa rin nagbago si Renz. Samantala, tahimik lamang na kumakain si Renzo habang lihim na sinusulyapan ng dalaga. Ang ganda niya talaga. Hindi napigilang ikomento ni Renzo nang mapasulyap siya ulit kay Mika. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang biglang tumunog yun. Dinampot niya yon at sinagot na makitang ang kanyang inang Serenita ang tumatawag. Ma'am, napatawag kayo. May kailangan kayo? Tanong ni Ren sa ina. Pupunta kami dyan bukas ng gabi. Dyan kami magdi-dinner. Sagot ni Renita sa kabilang linya. Matapos sumang-ayon, pinatay na ni Renz ang tawag at napatingin sa dalaga. Nakatitig lamang si Mika sa pagkain. Pupunta bukas dito si ma'am. For sure, magagalak yun kapag nakita ka. Nalungkot siya nung umalis ka. Ganun ba? Gusto ko rin namang makitang yung ina. Nagyuko na ng ulo si Mika at ipinagpatuloy ang pagkain.
Parang may naramdaman siyang mali ng mga sandaling yun. Pakiramdam niya ay parang hindi nagustuhan ni Mika na magkikita ang dalaga at ang kanyang ina. Pero bakit? Ayos naman sila noon. Hanggang sa may maalala siya. Hindi kaya may kinalaman ng kanyang ina kung bakit siya iniwan ni Mika? Pero sana hindi. Oo, kaya bukas, ikaw nang bahalang bumili ng mga ilulutong pagkain. Alam mo naman ang mga paborito ni Mama. Tumangot ngumiti na lamang si Mika. Gabi yun. Nakahiga ng mga sandaling yon si Mika ng mga sandaling yon sa kanyang kama. Iniisip ang muli nilang pagkikita ng ina ni Renz. Napabuga siya ng hangin. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako? Tanong ni Mika sa sarili. Ngunit nangako si Mika sa kanyang sarili na magiging matapang na siya at hindi magpapadala ng pananakot ng ginang. Kailangan niyang trabahong ito para sa kanyang pamilya. Hindi na akong dating Mika na talunan. Hindi na ako papayag na tapak-tapakan ako ng kung sino man. Kinabukasan, maaga nagising si Mika para magtungo sa palengke para bumili ng ilulutong pagkain. Alam naman niya ang paboritong pagkain ng mag-asawa. Nang makabili, bumalik na si Mika ng bahay. Sakto naman na pababa ng hagdang si Renz. Napalunok siya dahil sa paraan ng pagkakatitig ng binata sa kanya. Nakabili ka na pala ng ulam. Sarapan mo ah. Alam mo naman ang paboritong ulam ni na Mama at Dad. Tsaka gusto nila ang luto mo, kaya walang magiging problema. Tumango na lamang si Mika. Nang nasa tapat na siya ni Renz, natigilan ng dalaga nang punasan nito ang kanyang noo na pawis, lalo't wala pang aircon sa may salas dahil maaga pa. Maganda ka pa rin kahit pinagpapawisan ka. Mas lalo kang gumanda, Mika. Puri ni Renz. Nag-iwas si Mika ng tingin at ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Matapos magpasalamat, nagtungo na siya sa kusina para ilagay doon ang mga pinamili. At nang makarating, pinakawalan niyang malalim na buntong hininga na kanina pa niyang pinipigilan. Kay bilis din ang tibok ng kanyang puso. Relax ka lang, self, okay? Huwag mong bigyan ng kahulugan ng ginagawa niya. Tapos na kayo at trabahong ipinunta mo rito. Baka concern lang siya sa'yo kaya ganun siya. Sa kabilang banda, hindi maiwasang mapangiti ni Renz habang nasa harap siya ng computer habang sinicheck ang email ng mga gusto maging investors nila. Iyon ang itsura ng binata nang pumasok si Allison sa kanyang opisina. Mukhang masayang boss ko ngayon ah. Biro ni Allison sa binata. Nag-angat naman ng tingin si Renz at nakita ang sekretarya na nakangisi ngayon sa kanya. Bakit? Bawal na ba maging masaya, Allison? Tanong ni Renz. Iba kasing aura niyo ngayon, sir. Sobrang napakaaliwalas ang inyong mukha. Dahil ba may nagpapasaya na sa'yo? Nakangisi pa rin na tanong ni Allison. Sabihin na lang natin na, unti-unting bumabalik ang nararamdaman ko kay Mika. Napanganga si Allison at napakurap-kurap. Nako, ako na yata ang pinakamasayang sekretarya kung sakali man, sir. At saka ramdam ko na mabait si Mika ha, purong Pilipina. Akmang magsasalita pa sana si Allison nang bumukas ulit ang pinto at pumasok si Cassandra. Bakit ba lagi nalang pumapasok yan dito nang hindi nagpapaalam sa akin? Kabastusan na. Naiinis na bulong ni Allison. Anong ginagawa mo rito, Cassandra? Hindi ka ba pwedeng magsabi o kumatok muna bago ka pumasok? Baka nakakalimutan mo na ako ang CEO dito at pwede kitang ipadampot sa mga gwardya. Kabastusan ang ginagawa mo. Tumawa lamang si Cassandra at tinignan si Allison na makahulugan na para bang sinasabi ng umalis na ito. Hindi ikaw ang boss ko para ikaw sundin ko. Malditang sagot ni Allison. Abat! At masasampalin na sana ni Cassandra si Allison na maging maagap si Renzo. Anong karapatan mo saktan ng sekretaryo ko? Umalis ka na rito, Cassandra. Huwag na huwag ka nang babalik pa. Ngumisi at tumawa na malakas si Cassandra na ningkit ang kanyang mga mata. Sa tingin mo, ito nang huli nating pagkikita. Baka nakakalimutan mo na magkikita tayong mamayang gabi sa bahay mo. Ako ang pakakasalan mo, Renz. Puno ng kumpiyansa na sabi ni Cassandra bago tumalikod at lumabas ang silida. Nahihibang na yatang babaeng yun, sir. Napabuntong hininga na lamang si Renz. Kailanman ay hindi siya sasang-ayon sa gusto ng kanyang mga magulang na ipakasal siya sa babaeng hindi niya mahal. Siya ang mamimili ng babaeng mapapangasawa niya. Hindi ko haya na ipakasal ako sa iba ni Mama.
Samantala, sa bahay ni na Renz ay kasalukuyan na naglilinis ng bahay si Mika dahil nga dadating ang ina ni Renz. Naroon yung kaba ng kanyang nararamdaman dahil magkikita na naman ulit sila ng ginang. Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan kung sakali si Renita. Bahala na. Basta kapag nilait o inalipusta niya ako, lalaban talaga ako. Hindi ako tatahimik sa isang pwesto lang. Hindi na ako tulad ng dati na nagpapadaig ng takot. Tanghali na nang matapos si Mika sa paglilinis. At nang makaligo at makakain ng tanghalian, inihanda na niya mga gagamitin sa paghahanda ng ulam mamayang gabi. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang biglang tumunog yun. Napakunot noo siya nang mabasa na unregistered number yun. Hello? Sino po ito? Tanong ni Mika nang masagot ang tawag. Tumikhima na sa kabilang linya. Bumilis ang tibok ng puso ni Mika nang mapagsino kung sino yon pero hinintay niyang sumagot ang nasa kabilang linya. Si Renz to. Kinuha ko kay Allison ang number mo. Gusto ko lang itanong kung kumusta ka dyan. Kailangan mo ba ng kasama? Papupuntay ko dyan si Allison para mas mabilis ka matapos. Hindi na kailangan, sir. Kaya ko naman po ito na mag-isa. Sumang-ayon naman si Renz sa sinabi niya at pinaalalahanan na huwag siyang masyadong magpagod. Nang matapos ang tawag, hindi napigilan ni Mika na mapagkat-labi dahil ramdam niya ang concern sa kanya ng binata. Naalala tuloy niya nung magkasintahan pa lang sila na ayaw siya nitong napapagod. Ay, sa wakas natapos na rin ako magluto. Hindi napigilan sabihin ni Mika na mga bandang 5:00 ay tapos na niyang lutuin ng 5 putahe at nag-iisang dessert. Naupo muna si Mika para magpahinga. Maya-maya lang ay maghahanda na siya dahil 6:00 ay nandito na ang magulang ni Renz. Sana naman sa lumipas sa 6 na taon ay nagbago ng ina ni Renz. Nakasimangot ang saad ni Mika. Na makapagpahinga, nagtungo na siya sa kanyang silid para maligo at magbihis. Nang matapos, saktong pababa na siya ng hagdan nang pumasok sa loob ng bahay si Renz. Nagkatitigan sila. Mabuti naman at nakauwi na kayo, sir. Katatapos ko lang maligo kaya ihanda ko ng mga pagkain sa mesa. Sige, at sasabihin ko na lang si ma'am na agahan ang pumunta dito. Maraming salamat. Alam kong pagod ka sa pagluluto kaya may bibigay ako sa'yo. Lumapit si Renzo at may ibinigay na sobre at alam niyang pera iyon. Umiling-iling si Mika. Nako, hindi na sir. Ayos lang. Trabaho ko naman na magluto, di ba? Kaya hindi niyo na ako kailangang bigyan ng pera. Hinawakan ni Renz ang kanyang kamay. Natigilan si Mika dahil sa kiliting dala niyon patungo sa kanyang katawan. Napakalambot ng kamay ng binata. Inalagay doon ni Renz ang pera. Kunin mo na para sa pamilya mo. You deserve it. Hindi biro magluto lalo't mag-isa mo lang. Hindi ko malang nagawa nung kailangan mo ko. Tinanggap ni Mika ang pera tsaka nagpasalamat. Nagpaalam na babalik na sa itaas para itago yun. Pagdating doon, natigilan siya na maalala ang sinabi ni Renzo na hindi daw nagawa noong kailangan niya ng pera. May alam kaya siya sa nangyari? May alam na kaya siya sa dahilan kung bakit ko siya iniwan? Samantala, nasa silid si Renz sa mga sandaling yun at nagbibihis ng maalala ang mga nangyari. Kung paano niya nalaman kung bakit kailangan siyang iwan ni Mika. Nasa opisina si Renzo ng mga sandaling yon at iniisip kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng dalaga nang banggitin niya ang kanyang ina. Kagad niyang tinawagin ng kaibigan na isang private investigator. Limel, kailangan kong tulong mo. Puntahan mo ako rito sa opisina para may paliwanag ko mga detalye. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Renzo sa swivel chair. Ngayon na, unti-unti nang bumabalik ang nararamdaman ko sa Mika. Kailangan ko malaman ang dahilan kung bakit mo ako hiniwalayan. Ilang minuto ang lumipas. Dumating na si Limuel. Mabuti na lang at hindi ito busy. Tinanong ng lalaki kung ano ang kailangan niya. Gusto kong malaman lahat-lahat sa background ni Mika Angeles, 6 na taon na nakakaraan. Sa pamilya niya at ibang bagay patungkol sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan ng diwa ni Renzo. Ngayon, alam niya na lahat. Wala nang dahilan para magalit siya kay Mika. Dahilan alam niya na kung bakit siya nito iniwan. Nang matapos magbihis si Renzo, tumawag si Renita. Sinagot niya yun. Hello ma'am, anong oras kayo pupunta dito? Tanong ni Renzo. 6:30 p.m. Nandiyan na kami, Renz. Nihanda na ba pagkain? Masarap ba ang luto niyon? Okay ma'am, hihintayin ko kayo. Mag-ingat kayo sa biyahe. Nang matapos ang tawag,
Patapon na inihagis ni Renz ang cellphone sa kama. Gustong-gusto na niyang kumprontahin ang ina pero pinigilan niya ang sarili dahil ayaw niya maging bastos at baka may masabi pa siyang hindi maganda. Ang sakit isipin na ginawa yun ni Mama dahil sa mahirap si Mika. Pera na palampasin sa pagmamahal. Lumabas na ng silid si Renz at nagtungo sa kusina kung saan nadatnan niya si Mika na naghahanda na sa mesa. Loose shirt at above the knee na shirt ang suot ng dalaga pero bagay pa rin yun sa dalaga. Napatingin sa kanya si Mika at ngumiti. Ngiti na gustong-gusto niya nakikita noon at ngayon. Nakabisa po pala kayo, Sir Renz. Malapit na ako matapos. On the way na po ba si Ma'am at Sir? Baka mamaya pa. Nagbibis pa lang si Ma'am. Tulungan na kita dyan. Naku, huwag na Sir. Nakakahiya naman. Kaya ko naman tong mag-isa. Baka madumihan pa ang suot niyo. Ngunit hindi siya nakinig. Lumapit siya kay Mika at akmang hahawakan ng isang bowl ng putahe ng hawakan din niyo ng dalaga. Natigilan ng dalaga at napatingin sa kanya. Tumitig si Renzo rito kaya nagtitigan sila. Siguro ito na ang tamang panahon para sabihin sa dalaga na hindi niya kailanman ito nakalimutan. Napakaganda mo pa rin, Mika. Sa lumipas sa 6 na taon, ikaw pa rin na naman ang aking puso. Alam ko ng dahilan kung bakit mo ko iniwan. Napaawang ang labi ni Mika, hindi makapaniwala sa mga nasabi niya. Anong ibig mong sabihin, Sir Renz? Nag-imbestiga ako sa nakaraan. Nalaman ko na nagkasakit ang iyong ama at kailangan siyang operahan. Nakausap po rin ng tao ni Mama at sinabi nagbigay si Ma'am ng pera sa'yo kapalit ang pananahimik mo at pag-alis dito sa Maynila. Nagyuko ng ulo si Mika at humiwali sa lalaki. Oo, yun nga ang dahilan. Dahil wala na akong pagpipilian nun, Renz. Kailangan ni Papa ng pera at biniwalan ako ng iyong ina na lumapit sa iyo dahil mawawalan ng trabaho at 2 kong kapatid. Naikuyom ni Renzo ang kamay. Hindi niya akalain na aabot na sa ganong punto ang ugali ng kanyang ina. Hindi niya yun mapapalagpas. Pero sa ngayon, gusto ko muna mag-focus sa trabaho ko para sa pamilya ko. Hanggat maaari, ayoko ng gulo, Renz. Parang may humaplo sa puso ni Renzo nang banggitin nito ang palayaw niya. Pero hindi siya papayag. Hindi siya papayag na maghihiwalay ulit sila ni Mika nang dahil sa kanyang ina. Alam ko na mahal mo pa rin ako, Mika. Please, lumaban ka. Ituloy natin ang pagmamahalan natin noon. Umiling-iling si Mika at nagmamandaling nagtungo sa banyo. Hinayaan na lamang ni Renz ang dalaga dahil baka gusto lang nitong makapag-isip-isip. Huminga ng malalim si Mika na makapasok siya ng banyo. Anong nangyari? Bakit naging ganoon si Renz? Aaminin niya nitong mga nakarang araw. Napansin niya na bumalik ang nararamdaman niya rito. Pero ayaw niya ng komplikadong relasyon, lalo at hindi naman gusto si Mika ni Renita. Ano bang dapat kong gawin? Nandito ako para sa pamilya ko. Hanggat maaari ayaw ko na magulo pang buhay namin. Nang makapagmuni-muni sa banyo, lumabas na si Mika. Nakaupo sa silya si Renz at napatingin sa kanya. Alam ko naguguluhan ka ngayon, Mika. Di kita minamadali. Pasensya ka na sa akin kanina. Sasagot na sana si Mika nang may marinig siyang ugong ng sasakyan sa labas ng bahay. Tumayo si Renzo. Mukhang sina Ma'am na yun. Wait lang, puntahan ko lang. Tumango lamang si Mika. Lumapit sa kanyang binata at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi niya kayang hilahin ang kamay niya na hawak ni Renz. Huwag ka matakot kay Ma'am. Akong bahala sa'yo. Hindi ka niya masasaktan. Salamat, Renz. Binitawan na ni Renz ang kamay ni Mika at lumabas na ng kusina. Nanghihinang napaupo siya sa silya. Ilan sandali lang, nakarinig siya ng papalapit na yabag kasabay ng pagbukas ng pinto ng kusina. Napatingin si Mika roon. Pumasok si Renita kasamang asawang si Benedict. May kasama din silang isang magandang babae na nakayapo sa kamay ni Renz. Nakaramdam ng selos si Mika. Napatingin sa kanya si Renita. Kumunatan noon ni Renita nang mapagmasdan siya. Sandali, parang pamilyar ka sa akin. Mika? Ikaw ba yan, Mika? Nagtatanong ang mga matang napatingin ng ginang kay Renz. Pinanlakihan ng ginang ng mga mata ang binata. Anong ginagawa ni Mika rito sa bahay mo, Renz? She's your ex. Iniwan ka niya, di ba? Anong meron na tinanggap mo pa siya? Baka mamaya may balak yan. Nasaktan si Mika sa mga sinabi ni Renita. Pero totoo naman na iniwan niya si Renz at may dahilan siya kung bakit niya ginawa yun.
at ang dahilan ay nasa harapan niya. Tumingin sa kanya si Renz at binalik ulit sa ina. Ano naman ngayon kung nandito siya, ma'am? Wala naman siguro masama kung maging kasambahay ko siya. Tumalim ang mga mata ni Renita. Hinawakan ni Benedict ang kamay ng asawa. Tumigil na kayo. Nasarap tayo ng hapagkainan at kabastusan kung mag-aaway kayo. Mas mabuting kumain na lang muna tayo. At saka tama nga naman si Renz. Walang masama kung maging kasambahay niya si Mika. Bumaling sa Renita kay Cassandra na tahimik lamang sa gilid pero matalim ang tingin kay Mika. Makahulugan na tinginan ng ginang si Renzo. Walang nagawa ang binata, kundi ang puntahan ng dalaga at ipaghila ng upuan. Nagsimula na silang kumain. Nasa gilid lamang si Mika. Thank you, Renz. Napaka-sweet mo talaga. Malanding sabi ni Cassandra pero hindi siya pinansin ng binata. Samantala, hindi maiwasang mainis si Renzo sa ina dahil sa inasal nito. Kailangan niya itong makausap mamaya. Well, walang comeback na mangyayari dahil ipapaksal na kita kay Cassandra, Renz. Sa ayaw at sa gusto mo, siya mapapangasawa mo. Nakataas ang kilay na sabi ni Renita nang lumipas ang ilang minuto na tahimik silang kumakain. Mayroon ako sariling desisyon, ma'am. Ipapakasal mo ko kay Cassandra, hindi ko naman siya mahal. Kung magpapakasal man ako, dapat sa babaeng mahal ko. At walang ibang gustong pakasalan si Renzo, kundi si Mika. Sasagot na sana ang kanyang ina pero sumabat ang kanyang ama. Kumain muna tayo. Can you stop arguing in front of the food? Wala nakasagot sa kanila, kaya tahimik na lamang silang kumain. Nang matapos kumain, iniligpitan ni Mika ang kanilang pinagkainan. Lumapit si Renzo sa dalaga at bumulong. Kumain ka na pagkatapos mong magligpit. Ayaw magutom ka. Gusto ko tang yayain kanina pero ayaw kong uminit ang ulo sa'yo ni Mama. Ngumiti si Mika at sinabing ayos lang yon. Bumaling si Renzo sa kanyang ina na masama ang tingin sa kanila ng dalaga. Wala siyang pakialam. Kung hindi niya siguro alam ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Mika. Iisipin niya nag-aalala sa kanyang ina na mahulog ulit ang loob niya kay Mika at iwan siya. Pwede ba kitang makausap, Mama? Tanong ni Renzo na makalapit sa ina. Sige, kailangan nga talaga natin mag-usap dahil may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Napagkasunduan nila na sa Teresa na lamang mag-usap. Nang makarating doon, kagad siyang hinarap ng kanyang ina. Anak, si Cassandra ang gusto kong pakasalan mo. Siyang nararapat sa'yo. Ang pamilya nilang isa sa pinakamayaman sa buong Manila. Malaking tulong kung magiging asawa mo siya. Mas larong lalawak at lalaki ang kumpanya. Hindi ko kailangan ng kayamanan nila. Kaya kong palawakin ang kumpanya nang hindi humingi ng tulong ng ibang tao, ma'am. So please, stop this dahil wala akong balak pakasalan si Cassandra. Tumalikod na si Renzo at nagtungo sa pinto. Natigilan siya na magsalita ang kanyang ina. Dahil mahal mo pa rin si Mika? Anak, iniwan ka ni Mika. Nakalimutan mo na ba yon, ha? Nakita ko kung paano ka nahihirapan na mag-move on. At ngayon babalikan mo ulit siya? Nahihibang ka na ba? Mabuti na lang ipinailala ng kanyang ina ang bagay na yon. Pumarap si Renzo at seryosong tinignan ng ina. Iniwan nga ba talaga ako ni Mika, ma'am? O ikaw ang dahilan kung bakit kailangan niya akong iwan? Buong tiyak na tanong ni Renz. Nagsalubong ang kilay ni Renita. Anong pinagsasabi mo, Renzo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Alam mo naman na gusto ko noon si Mika para sa'yo, hindi ba? Bakit ko gagawin yon? Kahit sino namang ina magagalit dahil sa ginawa niya yon. Kaplastikan lang ang pinakita ninyo, pero ang totoo, hindi gusto si Mika para sa akin dahil mahirap lamang siya. Pero itong sasabihin ko sa inyo, mama, ilalaban kong pagmamahala naming dalawa. Nahihibang ka na. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Nagiging bastos ka na dahil sa Mika na yan. Basta, si Cassandra ang para sa'yo. Napailing na lang si Renzo at tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Alam niyang hindi kabastusan ang ginawa niya dahil hindi lahat ng pagkakataon ay tama ang sinasabi ng magulang. Sa isang banda naman, patapos na si Mika sa paghuhugas ng plato nang may magsalita sa kanyang likuran. Tingnan mo nga naman, ex ka pala ni Renzo Martinez. Saan ka kumuha ng kapal na mukha para landin siya? Napalingon si Mika sa nagsalita. Nakita niya si Cassandra na nakataas ang kilay habang matalim na nakatingin sa kanya. Kung siguro siya ang Mika 6 na taon na nakakaraan, baka nanginig na ang tuhod niya sa takot. Pero hindi. Hindi na mangyayari yon. Nilande? Bakit ko gagawin yon? Siya nanligaw sa akin, Cassandra.
Bakit ka naman niligawan ni Renzo? Mahirap ka lang. Baka nga kapalit ang katawan mo kaya naging kayo. Natawa si Mika. Nagsalubong ang kilay ni Cassandra. Iniinsulto mo ba ako? Bakit? Naiinsulto ka ba? Tandaan mo, mahirap ka lang kayang-kaya kitang iligpit. Hindi ako natatakot sa'yo dahil wala akong ginagawang masama sa'yo. Alam mo ba na nagre-reflect sa isang taong sinasabi niya? Baka ikaw ang naibigay ang sarili kay Renzo at hahabol-habol ka. Pero hindi ka naman niya mahal. Ano sabi mo? Akmang sasampali na si Mika ni Cassandra pero kamay na humawak sa kamay nito. Kamay ni Renzo. Ibinabayo ng binata. Nagdulot iyon ng pasa sa braso ni Cassandra. Anong karapatan mo saktan si Mika sa pamamahay ko, Cassandra? Hindi pa ba sapat na pumayag akong pumunta ka rito kasama ang magulang ko? Get out eh! Nanginig ang labi ni Cassandra at tumulo ang luha sa mga mata ni Cassandra. Napairap si Mika. Best actress. Tinuro siya ng babae. Siya nang away sa akin, Renzo. Kung ano-ano ang mga... At magsisinungaling ka pa, dinig ko lahat ng mga sinabi mo. Umalis ka na, Cassandra. Naiiyak na nagtungo sa pinto si Cassandra at sakto ang pagpasok na Renita. Ano nangyayari dito? At bakit umiyak ka, Cassandra? Sino nagpaiyak sa'yo? Mabilis ang yumakap si Cassandra sa ginang at umiyak sa balikat nito. Tsaka nagsumbong na inaapi daw siya. Tumingin si Renita kay Mika. Anong ginawa mo sa kanya, Mika? Walang ginawang masama si Mika kay Cassandra. Si Cassandra nangaway kay Mika. Nakita ko mismo. At paniniwalaan yung babae na yan? Pagtatanggol ni Renzo sa kanya. Umirap ang ginang kay Renzo at sinabi na hindi pa raw sila tapos bago iginiya palabas ang babae. Wala na kasi doon ang kanyang ama. Nauna nang umalis. May sariling sasakyan naman si Cassandra. Hinarap siya ni Renzo. Ayos ka lang. Makakatikim talaga sa kanyang Cassandra na yan. Ayos lang ako, Renz. Maraming salamat dahil ipinagtanggol mo ko. Hindi ko hayaan na apihin ka nila, Mika. Nagkatitigan sila ng dalawa hanggang sa unti-unting inilapit ni Renzo ang mukha sa kanyang mukha. Napalunok siya dahil sa intensidad ng titig ng binata. Salamat, Renz. Hindi ka pa rin nagbago. Kung ano ka noon, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Walang dahilan para magbago ako. Oo, nasaktan ako sa ginawa mong pag-iwan sa akin. Pero inisip ko na baka may dahilan ka kung bakit mo yun nagawa. At ngayon alam ko ng dahilan. Hindi na ako papayag na magkalayo pa tayo. Hindi kaya tayo pinagtagpo ulit para ituloy ang naudlot natin na pag-iibigan. Napalunok si Mika. Malakas din ang tibok ng kanyang puso dahil kahibla na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Nagbaba siya ng tingin. Gustuhin man niyang ituloy pero may madadamay. Ang kanyang pamilya. Baka kung anong gawin ni Renita sa kanyang pamilya. Kung nakaya ng ginang noon, makakaya rin ito ngayon. Mahal din kita, Renz. Pero hindi natin pwedeng ituloy ang pagmamahalan natin. Bakit? Dahil baka anong gawin ng iyong ina sa pamilya ko. Biglang sumeryoso ang mukha ni Renz. Kakausapin ko si Ma'am tungkol dyan. At kapag ginawa niya yan, kalimutan na niya may anak siya. Ayoko nang dahil sa akin ay magkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan ng iyong ina. Ina mo pa rin siya, Renz. Oo, ina ko siya. Pero kinokontrol niya ang buhay ko, Mika. At ipapakasal ako kay Cassandra. Hindi. Please, Mika, lumaban ka. Lumaban ka naman para sa ating dalawa. Kahit ngayon lang. Nandito ako, hindi kita iiwan. Nagkatitigan silang dalawa. Makikita sa mukha ni Renz ang determinasyon. Nang mga sandaling yun, naging panatag ang puso niya. Tumango si Mika. Wala sigurong dahilan para mag-alinlangan ako. Nandyan ka at alam ko na hindi mo ko iiwan, Renz. Oo, lalaban ako at hindi kita bibitawan. Ngumiti si Renz at dahan-dahan na inilapit ang mukha sa kanyang labi. Napapikit na lamang si Mika. Nang lumapat ang labi ng binata sa kanyang labi, doon niya napagtanto na hindi na niya kayang mawala pa si Renz sa buhay niya. Kung lalaban ito para sa kanya, lalaban din siya. Payag ka bang may mangyari sa atin, Mika? Puno ng pagnanasa ang mukha ni Renzo. Natutuwa si Mika dahil kahit ganoon ang nararamdaman ng binata, ay tinanong pa rin siya para hingin ang pagpayag niya. Tumango siya. Oo, payag ako, Renz. Walang ibang lalaking dumating sa buhay ko maliban sa'yo. Sa'yo ko lang gusto ibigay ang sarili ko. Ngumiti si Renz at sinilis siya ng mapusok na halik sa labi habang ang mga kamay ay naglalanda sa kanyang katawan. Nang mga sandaling yon,
ay nakaramdam siya ng kasiyahan dahil ibinigay niya ang sarili ng buong buo sa lalaking minamahal. Mahal na mahal kita, Mika. Maraming salamat dahil ipinagkaloob mo sarili mo sa akin. Iyon ang huling narinig ni Mika na matapos ang kanilang pag-iisa. Nakangiting ipinikit niya ang mga mata para matulog, dala ng labis na antok at pagod. Maagang nagising si Renz ng umagang yun. Napatingin siya sa kanyang tabi. Naroon si Mika na mahimbing nang natutulog. Hinalikan niya ang noon ng kasintahan. Mahal na mahal kita, Mika. Hanggang sa maaalala ni Renzo ang pamilya ni Mika. Bumangon siya at kinuha ang cellphone sa bedside table, tsaka tinawagan ng isa sa pinakamagaling niyang tauhan. Richard, kilala mo naman ang pamilya ni Mika, di ba? Alamin mo kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga kapatid. At kausapin mo manager na huwag siyang tatanggap ng suhol kapag binigay siya kapalit ang pagtanggal sa kanila sa trabaho. Keep them safe, please. Salamat, Rich. Nang sabihin ni Richard na susundin ito ang mga sinabi niya, pinatay na ni Renzo ang tawag. Napatingin siya kay Mika na mahimbing pa rin na natutulog. Lumapit siya at hinalikan sa noong kasintahan. Magiging maayos ang lahat. Tutuparin kong pinangako ko na poprotektahan kita at ang iyong pamilya. Hindi magagalaw ni Mama ang pamilya mo. Matapos titigan, tumayo na si Renzo at nagtungo sa kusina para magluto ng agahan nilang dalawa. Naisip niya, kailangan na rin pala niyang iban si Cassandra sa opisina. Matapos magluto, sakto naman na pumasok si Mika sa kusina. Ang sarap naman ang niluluto mo. Puri ni Mika na may malapad ang ngiti sa labi. Lumingon siya at nakitang kasintahan na may malapad ang ngiti sa mga labi. Siyempre, sasarapan kong pagluluto dahil gusto kong marami kang makain. Alam ko na pagod ka kagabi. Piling sagot ni Renzo sa dalaga. Kita niya ang pamumula ng pisngi nito na gustong-gusto niya. Ipinaghila niya ng upuan si Mika at sabay silang kumain. Habang kumakain, nag-angat ang tingin sa kanyang kasintahan. Makikita sa kanyang mukha ang pangamba at takot. Natatakot ako. Baka kung anong gawin ng iyong ina sa pamilya ko. Baka patanggalin sa trabaho mga kapatid ko. Baka, Mika, huwag kang mangamba. Nalutasan ko ng problema mo. Magiging maayos din ang lagay ng iyong pamilya. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat. Ayoko kasing madami sila sa mga nangyayari. Hinawakan ni Renz ang kamay ng dalaga na nakapatong sa mesa at hinalikan yun. Responsibilidad ko na protektahan ka. Lalo na ngayon na mainit ang ulo sa'yo ni Cassandra at ni Ma'am. Kailangan ko makausap si Ma'am na huwag ka na niyang guguluhin. Kundi wala na silang kikililanin na anak ka. Hindi mo kailangan gawin yun, Renz. Nakakaya sa iyong magulang. Sino ba ako? Nandala sa akin masisira ang relasyon yun ng iyong ina. Napabuntong hininga na lamang si Renzo. Napatitig siya sa maamong mukha ng dalaga. Napakabuti talaga nito. Tumango siya. Mukhang nagpapadala na naman siya sa kanyang emosyon. Maraming salamat sa paalala. Pasensya kung nakakalimot na. Nadala lang ng emosyon dahil sa mga ginawa niya sa'yo. Ngumiti lamang si Mika tsaka nagayang kumain na. Pagkatapos nilang kumain, nagbihis na siya para sa pagpunta sa opisina. Iyon ang kauna-unahang pagpasok niya na ganado siya magtrabaho. Pakiban si Cassandra dito sa kumpanya Allison. Utos si Renz na makapasok siya sa kanyang opisina at nadatnan ang sekretarya na naglilinis ng kanyang silid. Si Allison lang ang pinagkakatiwalaan niya na maglinis sa kanyang opisina. Mabuti naman po ang isip niyo yan, sir. Nagrereklamo na nga si Olivia dahil kung umasa si Cassandra parang siya may-ari ng kumpanya. Piko na ako sa kanya, sir, ha? Naiinis si tugon ni Allison. Si Olivia ay ang receptionist sa lobby. Mas mabuti na hindi kami magkita dahil baka kung ano pa masabi ko sa kanya. Muntik na niya masaktan si Mika. Grabe talagang pagiging maldita niya. Paano niya nasaktan si Mika kung nasa loob ng bahay niya si Mika? Sinugod niya sa bahay niyo? Napabuntong hininga si Renz. Naupo siya sa kanyang mesa at inoon ang computer. Kasama ni na Ma'am at Dad si Cassandra na magtungo sila sa bahay para mag-dinner doon. Nalaman din ni Cassandra na ex ko si Mika. Gusto rin ako ipakasal ni Ma'am sa babaeng yun. What? Payag ba kayo, sir? Siyempre hindi. Hindi ko hayaan diktahan ako ni Ma'am ukol sa pag-aasawa. At saka mahal ko si Mika at mahal din niya ako. Ilalaban kong pagmamahala namin. Wow, may comeback, sir, ha? Masaya ako na nagkaisa kayo ni Ma'am Mika. Ipaglaban yung pagmamahalan niyo, sir. Dahil ang pag-aasawa hindi biro. Sagrado yan. Dapat mahal mo mapapangasawa mo.
Ngumiti lamang si Renz at nagpasalamat sa dalaga. Nang matapos maglinis si Allison, nagpaalam na ito para bumalik sa trabaho. Nasa kalagitnaan ng trabaho si Renz nang biglang bumukas ang pinto. "Sir, nasa labas si Cassandra. Nagwawala dahil hindi siya pinapapasok ng guard." Nagsalubong ang kilay ni Renz na nalaman. Anong kailangan nito at pupuntahan pa siya doon? Ano daw ang kailangan niya? Gusto ko raw niya makausap, sir. Hindi namin alam kung ano yun. Napatango-tango si Renz saka lumabas ng kanyang office table. Kailangan na namin mag-usap. Mukhang gusto pa niya mapahiya sa harap ng maraming tao. Natawa na lamang si Allison at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Lumabas na si Renzo na silid at ginamit ang elevator para makababa ng lobby. Nang makarating doon, nakita niya si Cassandra na nasa labas, naka-cross arms at nakabusangot. Ngunit umaliwalas ang kanyang mukha na makita siya. Sinanyasan ni Renzo ang guard na papasukin si Cassandra. "Renz, bakit ayaw kong papasukin? Ban mo na ako dito sa kumpanya mo?" Paano hindi kita ibaban? Ginugulo mo ko. Hindi mo ba naalala mga ginawa mo kay Mika? Hindi mo ba ako mapapatawad, Renz? Sorry kung inaway ko siya. Nadala lang ako ng emosyon ko. Nagselos ako. Alam mo naman kung gaano kita kagusto, di ba? Tigilan mo na ako, Cassandra. Tapos na tayo't kailanman walang tayo kaya wala kang karapatan na magselos. At huwag mo susubukan na sugurin si Mika dahil ako makakalaban mo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Cassandra pero agad niya ding pinunasan yon. Ako ang gusto ng mamo para sa'yo, Renz. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, akong pakakasalan mo. Walang magagawa si ma'am kung ayaw kitang pakasalan. Get out of here. Huwag ka nang babalik dito. Itinuro ni Renz ang glass door. Napatingin-tingin naman si Cassandra sa mga naroon dahil pinagtitinginan na ito. Nagmamadaling lumabas ang babae. Nakahinga naman ang maluwag si Renz. Nang tignan niya mga naroon, agad na naging abala na sa kanilang ginagawa. Siya naman ay bumalik na sa kanyang opisina. Kapag talaga ginalaw ni Cassandra si Mika, pasensyahan na lang. Seryosong sabi ni Renz na makaupo na siya sa kanyang mesa. Samantala, sa bahay ni Renz, kasalukuyan na naglalabas si Mika ng damit nila ni Renz. Gusto nga sana nito na mag-hire ng bagong katulong pero tumanggi siya. Hindi naman pwede na magbuhay prinsesya doon, kaya walang nagawa si Renz kundi ang pumayag. Hanggang sa may narinig siyang sumisigaw sa labas ng bahay. Nagtungo si Mika sa CCTV at nakita si Cassandra na kinakausap ang guard marahil ay para papasukin ito. Tumunog ang telepono na nasa tabi. Tinatanong ng guard kung papapasukin ba niya ang babae. Ano naman kayang kailangan ng babaeng to? Nakakunot ang noo na bulong ni Mika sa sarili at inilayo ang telepono. Ano naman kayang kailangan ni Cassandra? Binigyan na kasi siya ng rights ni Renz kahit na si Renita ang pumunta doon. Desisyon pa rin niya kung papapasukin niya ang ginang o hindi. Pupunta ako dyan. Huwag mo munang bubuksan ng gate. Lumabas na si Mika ng CCTV room at lumabas ng bahay. Binuksan niya ang gate. Napatingin si Cassandra sa kanya. Tumayo ang babae. Anong kailangan mo sa akin, Cassandra? Bakit ka nandito? Gusto sana kita makausap ng tayong dalawa lang. Kahit dyan na lang sa loob ng compound niyo. Tinignan ni Mika mula ulo hanggang paa si Cassandra. Mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Pero ayaw niya maging kampante. Sige, pauna ka nang pumasok. Susunod ako. Kakausapin ko lang si Manong Guard. Pumasok na nga si Cassandra at naupo sa silya na naroon. Lumapit siya sa Ginoo. Manong, standby ka lang ha. Kapag tinawag na kita, lumapit ka agad. Ayos ba yon? Tumangot sumang-ayon naman ang gwardiya sa kanya. Siya naman ay nagtungo na sa loob at naupo sa tapat ni Cassandra. Anong kailangan mo, Cassandra? Nandito ka ba para sabihin na give up ka na kay Renz? Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka maikakasal sa kanya. Ilalaban namin ang pagmamahala namin. Alam mo naman na gusto ako ng ina niya, di ba? Wala kang magagawa kung akong gusto ng kanyang ina. Paanong wala? Mahal namin ni Renz ang isa't isa. Wala namang magagawa ang kanyang ina sa desisyon ng kanyang anak. Nakataas ang kilay na tugon ni Mika. Oo, maldita na kung maldita. Pero mas maldita ang nasa harapan niya. Naningkit ang mga mata ni Cassandra. Talagang igigit ang gusto mo ha. Tignan lang natin kung magugustuhan ka pa ni Renz. May kinuha si Cassandra sa loob ng bag na botilya. Bago pa mabuksan ng babae, mabilis na tumayo si Mika at tinulak ang babae. Dahilan para mapaupo ito sa lupa at matapon ng likido sa lupa. Guard! Sigaw ni Mika.
Mabilis naman na pumasok ang gwardya. Itinuro niya si Cassandra. Pakilabas yan dito! May bala kong gawa ng masama! Hindi pa tayo tapos, Mika. Ano ba? Bitawan mo ako! Kaya kong lumabas! Napabuntong hininga na lamang si Mika. Mukhang asido yata ang gustong isaboy sa kanya ng babae. Pabuti na lang at malakas ang pakiramdam niya. Ano na lang ang mangyayari sa kanya mukha kung nasabuyan siya ng asido? Nanginginig ang mga kamay ni Mika na tinawagan si Renz. Renz, kailangan kita ngayon. Tuluyan ang naiyak si Mika ng mga sandaling yun. Samantala, sa kabilang banda, hindi maiwasang mag-alala ni Renz na sagutin niya ang tawag at marinig na umiiyak si Mika. Mukhang may problema ang kanyang kasintahan. Mika, okay ka lang? Pupunta na ako dyan. Please don't cry. Sobrang nag-aalala na ako sa'yo. Tuloy-tuloy lang na umiyak si Mika kaya nagpaalam na si Renzo at uuwi na ng bahay. Dali-dali siyang tumayo at lumabas ng silid. Nadatnan niya si Allison na inaasikaso ang presentation niya mamaya. Cancel all my appointment today, Ali. Reschedule all the meetings. Seryosong utos si Renzo. Sir, bakit? May biglayan tayo today. Hindi pwedeng i-cancel yun. Wala akong pakialam, Ali. Kailangan ako ni Mika. Umiyak siya ngayon at hindi ko rin alam kung paano magko-concentrate kung siya nasa isip ko. Ikaw nang bahala magdahilan. Kapag naayos mo yan, ikaw magiging maid of honor namin ni Mika. Sige sir. Gagawin ko na po. Gusto ko yan. Nagmamadaling lumabas ng opisina si Renz at tinungo ang basement. Pinasibad niya yun pauwi ng bahay. Nang makapasok, nadatnan niya si Mika nakahiga at natutulog sa sofa bed. Umupo siya tinaplos ang pisngi ng kasintahan. Saktong nagising naman si Mika, bumangon ng babae. Renz, nakatulog ako. Bakit ka pa umuwi? Di ba may mga client ka ngayong hapon? Wala akong pakialam sa mga client dahil mas importante ka sa kanila. Bahala na si Ali doon. Ano ba nangyari? Please tell me. Sobra ako nag-alala nang makita kitang umiiyak ka. Bumuntong hininga si Mika at nagsimulang magkwento. Habang nakikinig, hindi niya maiwasang bumuga ng hangin dahil sa ginawang iyon ni Cassandra. Kakausapin ko si ma'am tungkol dito. Hindi ko na ito mapapalampas. Nandito siya sa pamamahay ko nang gawin yun. Akamang sasagot sana si Mika na makarinig sila ng sunod-sunod na katok sa pinto. Sinabi niyang buksan yun. Pumasok ang gwardya na may dalang plastik at isang botilya. Sinabi ng lalaki na iyon ang ibinuhos si Cassandra kay Mika. Tumayo siya at kinuha yun. Ipapa-examine ko kung ano to. Pero base sa itsura, parang asido to. Manong, wag ka magpapapasok dito sa bahay ah. Tumingin siya kay Mika at hinalikan sa noo ang kasintahan. Dito ka muna. Kakausapin ko si ma'am. Baka may kinalaman siya dito. Baka nga magkasabot sila. Pasensya ka na lang dahil sa akin nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawa ng iyong ina. Siyang gumawa ng dahilan para magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Hinalikan niya sa noo si Mika tsaka lumabas ng bahay. Sumakay ng kanyang sasakyan at inungo ang bahay ng kanyang magulang. Pero bago yun, nagtungo muna siya sa isang kakilala para patignan ang likido. Kagad yun in-examine ng kaibigan. Ganoon na lang ang pagkuyom ng kanyang kamao na sabihin ng lalaki na asido yun. Talagang ginagalit ako ni Cassandra. Gusto pa talaga sirain ang buhay ni Mika. Pagdating ni Ren sa kanila, kagad siyang pumasok sa loob. Nadatnan niya ang kanyang ama na nanonood ng telebisyon. Where's mom, dad? Gusto ko siya makausap. May bahid ng galit na sabi ni Ren sa ama. Sakto naman na pababa ng hagdan si Renita. My dear son, thank you for coming here. Namiss mo ba kami? O nandito ka para sabihin na payag ka ng pakasalan si Cassandra at na-realize mo na hindi para sa'yo si Mika. For sure, magbe-benefit ang iyong kumpanya. Over my dead body, ma'am. Hindi ko siya papatulan lalo na sa ginawa niya. Pumunta siya sa bahay at balak buhusan si Mika ng asido sa mukha. Tell me, ma'am, ikaw ba nag-utos sa kanya na gawin yon? Hindi ko kayang gawin yon, Renz. Masama ako pero hindi ko magagawa yon. Natawa si Renz at napailing-iling. Sinungaling talagang kanyang ina. Napakasinungaling niyo talaga, no? Nagawa niyo ang ilayo sa akin si Mika. Ito pa kaya? Tiyak na gagawin niyo lahat para hindi kami magkatuluyan. Hindi na yata kayo tao. Matakot sana kayo sa karma, mama. Renz, huwag kang nagsasalita ng ganyan sa iyong ina. Ina mo pa rin siya. Pagsaway ni Benedicto kay Renz. Oo, dad. Ina ko siya. Pero sa tingin mo tama bang ginawa niya? Hindi ganyan ang puso ng isang ina. Nagiging makasarili na siya. Gusto niyang sabuyan ng asido si Mika. Makatao pa ba yun? Sabihin na lang natin na ayaw ng iyong ina kay Mika.
Pero huwag kang magbintang kung wala kang sapat na pruweba. Kapag may pruweba ka, papaniwalaan kita. Kaya hindi na itatamang baluktot ang ginagawa ni ma'am kasi kinukonsinti niyo siya. Hindi na yung pagmamahal, Dad. Natahimik si Benedicto at nag-iwas ang tingin. Nang makababa si Renita, tinawid dito ang distansya nilang dalawa. Wala akong alam sa sinasabi mo, anak. Wala akong inutos kay Cassandra na sabuyan ng sa asido si Mika. May sarili siyang isip. Alam mo naman kung gaano kanya kagusto. Oo, masama ako pero hindi ko naman maaatim na gawin yun sa isang tao. At yung ginawa ko noon, ginawa ko rin yun para sa kanya. Napailing-iling na lamang si Renz dahil alam niyang puro kasinungalingan na naman ang sasabihin ng kanyang ina. Naglakad na siya patungo sa pinto. Kapag may masamang mangyari kay Mika, hindi ko kayo mapapatawad. Baka kalimutan ko na rin na naging ina ko kayo. At walang kasal na magaganap sa amin ni Cassandra. Itaga niyo yan sa bato. May diin na sabi ni Renzo sa katuluyan lumabas ng bahay. Narinig pa niya ang pag-iyak ng ina pero hindi niya yun pinansin. Dire-diretso siyang umalis doon at umuwi ng bahay. Pagdating doon, sinalubong agad siya ni Mika. Kumusta ang pag-uusap niyo ng iyong ina? Nag-aalalang tanong ni Mika. Napabuntong hininga si Renz, tsaka dahan-dahan na hinawakan ang mukha ng kasintahan. Doon niya napagtanto na gagawin niya ang lahat para sa dalaga. Itinanggi niya na wala siyang kinalaman sa gustong gawin sa'yo ni Cassandra, pero hindi ako naniniwala. Alam mo naman si ma'am, sinungaling siya. Kung yung ginawa nga sa'yo, itinago niya sa mahabang taon, yung ba kaya? Alam naman natin na ayaw niya sa relasyon natin. Pero malay mo naman nagsasabi siya ng totoo. Hindi ko alam. Mahirap paniwala sa taong sinungaling. Kailan kaya ako matatanggap ng mama mo? Parang imposible, no? Hinaplos ni Renzo ang pisngin ni Mika at pinakatitigan ng buong pagsuyo ang pagmamahal. Hindi nating intindihin yun. Ang mahalaga, tayong dalawa. Ang mahalaga, nananatili tayong matatag sa mga pagsubok sa mga relasyon natin. Binigyan ni Renzo ng mapagmahal na halik si Mika. Binuhat niya ang dalaga at nagtungo sila sa kanyang silid at doon niya ibinaba ang kasintahan. Nang gabing yun, muling ipinadama nila ang pagmamahal nila sa isa't isa. Napakaganda mo talaga, mahal ko. Puno ng paghanga na sabi ni Renz habang pinagmamasdan ang mukha ng natutulog na kasintahan. Napatingin siya sa bedside table na mag-ring ang cellphone niya. Kinuha niya yon at nakita ngang ama niya ang tumatawag. Sinagot niya yon at nagtungo sa veranda para hindi makagawa ng ingay. Dad, napatawag kayo. May sasabihin ba kayo? Nandito kami sa ospital ngayon, anak. Sinugod ang iyong ina dahil umataking high blood niya. Nanginig ang laman ni Renz. Nagpaalam na siya sa kanyang ama at sinabing pupunta na siya sa ospital. Nagmamadaling nagbihis siya. Sakto naman na nagising si Mika. Bakit nagmamadali ka? May pupuntahan ka? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Nasa ospital si mama. Inatake siya ng alta presyon. Kailangan kong puntahan siya. Sasama ako, Renz. Gusto kong puntahan si tita. Naupo sa gilid ng kama si Renz at hinaplos ang pisngi ni Mika. Magpahinga ka na lang dito, Mika. Ako nang bahala doon. Pwede kang bubisita bukas. Tumango lamang si Mika. Siya naman ay umalis ng kwarto at sumakay sa kanyang sasakyan. Tsaka pinasibad yun patungo sa ospital. Pagdating doon, nakita niya agad ang kanyang ama sa harap ng ER. Nakayuko ang ulo ng Ginoo. Tumabi si Renz kay Benedict. Napatingin ito sa kanya. Hindi napansin ang pagdating niya dahil sa dami ng iniisip. Mukhang ako yata ang dahilan kung bakit inatake ng high blood si mama. Patawarin niyo ako, Dad. Baka dinibdib ng mama mga sinabi mo sa kanya. Masakit yun sa kanya na pagbintangan mo siya. Pero hindi naman kita masisisi. Huwag mo nang isipin yun. Magiging maayos din ang lahat. Napapikit si Renz at napabuntong hininga. Nag-guilty tuloy siya. Ilan sandali lang, lumabas na ang doktora. Kagad silang tumayong mag-ama at lumapit sa babae. Kumusta ang lagay ng asawa ko, doktora? Nag-aalalang tanong ni Benedict. Pilit nang ngumiti ang babae. Sinabi na okay na pero nahihirapang magsalita si Renita at hindi maigalaw ang ibang parte ng katawan. Nagkatinginan silang mag-ama. Ililipat daw mamaya sa isang pribadong silid ang ginang. Magiging okay din ang lahat, Dad. Gagaling din si Mama. Samantala, tirik na ng araw ng magising si Mika. Bumangon siya at kinuha ang cellphone sa drawer. May text sa kanya si Renz kung saan naroroon ang kasintahan.
Nagtungo siya sa kusina at nagluto. Magdadala siya ng pagkain sa ospital. Oo, hindi naging mabuti si Tita Renita sa akin. Pero walang dahilan para magtanim ako ng sama ng loob, lalo na sa ina ni Renz. Lahat naman nagkakamali. Matapos magluto at mailagay ang pagkain sa baunan, nagtungo na si Mika sa banyo para maligo. Nang matapos, lumabas na siya ng bahay para pumara ng taxi papunta sa ospital. Nang makarating, kagad siya nagtungo sa private room ni Renita. Nadatngan niya doon si Benedict at Renz. Sinalubong si Mika ng kasintahan ng isang halik sa pisngi. Nagluto ako ng pagkain natin para hindi na kayo lumabas. Kumusta na si tita? Ayos naman na siya. Nahirapan siya magsalita at kumilos. Pinatulog na naman kasi kailangan niya ng pahinga. Napatango-tango si Mika. Ipinatong niya sa table na naroon ang kanyang dala. Lumapit siya kay Benedict at nagmano. Naupo siya sa tabi ni Renz habang pinagmamasdan si Renita. Ilan sandali ang lumipas. Nagpaalam si Renz na pupunta muna sa opisina para maligo. Maging si Benedict ay nagpaalam rin na maliligo at kukuha ng kailangan nila doon. Ikaw muna bahala dito, Mika. Pupunta lang ako sa opisina para doon maligo. Sabihan mo kami kapag nagising na si Mama. Tumango si Mika. Nang makalabas sa mag-ama, hindi niya maiwasan titigan ng ginang. Naaawa siya sa sitwasyon nito. Nang makaramdam ng gutom, kumain na siya. Natigilan si Mika nang marinig na umuungol si Renita. Renz, patawarin. Tumayo si Mika at nilapitan ng ginang. Okay lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Mika. Nagmulat ang mga mata sa Renita at tinitigan siya. Malamlam ang mga mata ng ginang. Ibang-iba sa kung paano siya nito tignan noon. Mika. Opo, sandali tatawag po ako ng nurse para malaman nila na okay na po kayo. Dali-daling lumabas si Mika ng silid at nagtungo sa nurse station para sabihin na gising na si Renita. Nagtungo ang dalawang nurse sa silid at chinek ang kalagayan ng ginang. Maging ang heartbeat nito. Nang matapos, umalis na rin ang dalawa. Mika, saan Renz? Nabubulol na tanong ni Renita. Nagpaalam po si Renz na maliligo lang sa opisina. Malapit lang kasi ditong gusali at si Tito Benedict po, umuwi din muna para makapagpalit. Kaya ako naiwan na magbabantay sa inyo. Nagpaalam si Mika na tatawagan si Renzo. Nakausap niya ang kasintahan at sinabing papunta na ito doon. May ginawa lang saglit sa opisina. Lumingon si Mika kay Renita. Papunta na po sila dito. Hintayin na lang po natin. Mabuti naman po't gising na kayo. Salamat sa Diyos at okay po kayo at wala nangyaring hindi maganda. Natigilan si Mika nang hawakan ng ginang ang kanyang kamay at bahagya yung pisilin. Bait mo, Mika. Tita, wag na muna kayo magsalita. Nahihirapan pa kayo, oh. Magpahinga muna kayo para mabawi ninyo yung lakas ninyo. Pag-uusapan po natin yan kapag ayos na kayo. Ilan sandali ang lumipas. Dumating na sina Renz at ang kanyang ama. Nilapitan ng binatang ina at tinanong kung kumusta na ang ginang. Naluha si Renita. Renz, Mika, patawad. Puno ng pagsisisi na sabi ni Renita sa kanila. Lumapit si Mika rito at hinawakan ng kamay ng ginang. Kalimutan na po natin yun, tita. Ang mahalaga yung ngayon. Ang mahalaga'y okay kayo. Magpagaling kayo, yung pong importante ngayon. Kayo pa rin ang ina ni Renz at lahat ng tao ay may karapatang magsisi at magbago. At hindi ko yun ipagkakait sa inyo. Magalang na sabi ni Mika. Napatingin si Mika kay Renz na ngayon ay malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Hinawakan ng kanyang kamay at pinisilyon. Maraming salamat, mahal. Mabuti na lang at ako naging kasintahan mo. Ngumiti na lamang siya at sinabing maswerte din siya dahil nakilala niya ang binata. Tumingin naman si Renzo sa kanyang ina. Patawarin niyo rin ako, Mama, sa mga nasabi ko. Kung hindi ko yung sinabi sa inyo, sana ayos na kayo ngayon. Puno ng pagsisisi na sabi ni Renzo. Hinawakan ni Renita ang kamay ng anak at pilit nagsalita na kasalanan nito ang lahat. Lumipas sa mga araw at nailabas na ng ospital si Renita. Nagsampa na rin ang kaso sina Renzo at Mika kay Cassandra dahil sa ginawa. Nakulong ang babae at halos magmakaawa na iatras ang kaso. Ngunit naging matigas si Renzo. Ngayon, wala nang hadlang sa pagmamahala natin, Mika. Mahal na mahal kita.
Puno ng senseridad sabi ni Renz habang nasa veranda sila ng bahay nito. Humarap siya dito. Kita sa mukha ng kasintahan ng saya. Maraming salamat dahil nilaban mong pagmamahalan nating dalawa, Renz. Hindi naman lalakas ang loob ko kung hindi dahil sa'yo. Mahal na mahal din kita. Hinalikan siya sa noo ni Renz. Natigilan at napasinghap si Mika nang umatras ang binata at lumuhod sa kanyang harapan at inilahad ang kamay na may hawak na kahon na naglalaman ng singsing. Tutal, maayos na lahat. Wala nang problema. Kaya siguro, panahon na para yayain kita na pakasalan ako. Will you marry me, Mika? Can you be my wife for the rest of my life? Naluluhan tumango si Mika at nilahad ang kamay sa harap ni Renzo. Nakangiting sinuot ang binata ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan yun. Tumayo ang kasintahan. Hinapit siya sa kanyang bewang at siniil ng mapusok na halik. Nang mga sandaling yun, labis-labis ang sayang nararamdaman ni Mika. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Find me new cook and housewife Allison.